We are the seekers with stars in our eyes, building the future with questions that rise. Ordinary folks with dreams so extreme, pen and paper ignite the gleam. We wander through paths unexplored, each step a story, each thought a chord. Research aim, research aim. There is no us without you. Together we'll see it through. Let's collaborate, let's unite. To love, to learn, to shine so bright. Our world's a canvas, a map still unknown. Each stroke of knowledge, a seed we've sown. We learn, we grow, and we give it away, making a difference every day. Imagination's the spark, curiosity's the flame. We'll change the world, never the same. Hand in hand we'll chart the stream. Together we are the forward dream. Research aim, research aim. There is no us without you. Together we'll see it through. Let's collaborate, let's unite. To love, to learn, to shine so bright. Research aim, research aim. There is no us without you. Together we'll see it through. Let's collaborate, let's unite. To love, to learn, to shine so bright. Research aim, research aim. Research aim, research aim. Okay, so maray na aldaw sa indog gabos. Yaon na naman po kita no, sa panibagong episode ng sa tuyang research tambayan. So last week, napag-ulayan ta kung paano ang pagdisenyo ni Marhay Asinlohical na Chapter 2. So sa aldaw po na ini, igwa kitang panibagong aabangan na topic na for sure, maugma po kamo sa gabos, maugma kamo gabos, So, ini ang topic kong ini, kwentuhan, data analysis, ano ang tamang statistical tools kang study mo na uyon sa research design. So, makakaiban ta po, liwat, si Sir Marvin Orogo. So, bago yan, kumustahon ta po muna ang sa tuyang mga paradamo. Sir Mike? Hello, maray na aldaw po kinarisig ka po. So, yan naman po kaban mo niyan para po pag-urulayan ang pinaka-importante. And sa hiling ko, medyo kinakatakutan na part ng research kung paano mag-identify ng mga statistical tools base sa kung ano ang sinasabi or ano ang na-identify ng research design. Ano po? So, sa aldaw pong iniyo, mayo po again si Sir Gab, pero itang kapalit ni Sir Gab na matibay sa statistic. Pero bago po yan, gusto pong mag-shout out ang mga estudyante sa Pasakaw, ang Municipal National High School, Rolando Andaya Senior High School, Pamplona National High School, Don Mariano C. Veneracion National High School, as in sa 1F Trevino National High School. And of course, gusto ko din pong i-shout out ang satmuyang podcast tech producer na si John Crescent Palapa. Okay, so Sir Marvin. Ayan, so maranal daw po sa gabos. Liwat girara, yan kita sa sarong episode na may magawin kitang pag-uulayan mo na agad. So, arog kang sinabi ni Sir Mike, generally, siguro sa
masakit na part kang research, iyo ang manungod sa statistics. Pero sa ngunyan po, sa mga paradangog ta na estudyante, as in, sa iba pang listener na bagong estudyante, teacher man o researcher, sisimplihan ta lang po para mas ma-digest ang concept na gusto mo ipaabot mo niyan sa episode po. Tungkol po sa more or less sa statistics manggira. Okay, Ma'am Grace. We can hear you po, Ma'am Grace. Ayun. So sa kuyaman po, good morning, good afternoon, good PM, good day. Ano pa? Good evening sa inyong gabos. Dahil araw kang sinasabi ko, di ko aram kung anong oras, anong aldaw nindo ini yung madadangog, madadalan, pero sa kagabusan kayan, welcome po giraray sa saro sa satuyang episode na iningon yan sa aldaw na ini, saro sa pinaka nakaka-curious, nakaka-excite, para sa iba nakakatakot, na kwentuhan tungkol sa data analysis. So yes, welcome po everyone. Back to you, Ma'am Sen. Sa araw kang nasabi ko na sa bago, ano ang topic tangon yan, na kwentuhang data analysis, ano ang tamang statistical tool kang study mo na uyon sa research design mo. Sa aldaw na ini, pag-uralayan ta kung ano ang iba't ibang statistical tools, as in ano ang buot sabihon ka ini, as in paano ini gamiton. Excited na ka mo? Pero bago iyan, pag-uralayan ta ang experience ta sa topic na ini, igubang time, na naging problema ta? Ano ang statistics? Ma'am Grace? Ay, nako. Sige, haputunta daw. Haputunta si Ma'am Grace. Sige. Okay, iyo talaga yan. Garo, araw nindo gabos, nakaka-relate ako sa indo. Kaya nga ni saro ini sa paborito kong topic. Every time na may nagto-talk about statistics, nagdadangog talaga ako. Kasi kaipon kong mabehave. Kasi minsan pirmi akong garo-garo wag itong natatakot din ako. Kang aki-aki ako na arog nindo. Takot din ako sa statistics, takot din ako sa mathematics because daidin magayon si foundation ko kang mathematics activities ko. So, garo saro din ini sa pinaka-fear ko. Kaya medyo sabi ko nga ni, pero ko sinasabi, the reason why I solely embrace qualitative because sometimes namamati ko na parang natatakot ako sa quantitative, sa statistical tools, lalong-lalo na. Pero ngunyan na nare-realize ko na dadangog ko, ang nagbabago pala ng attitude ta kapag naiintindihan ta ang sarong bagay. Yan ang pinakasarong importanteng lesson na nanoodan ko. Na gusto ko na ngunyan i-embrace ang statistics, ang nature kang numbers because this is far more interesting. Na-cover na na-cover na kang mga good explanations si fear ko kang paghiling ko sa number. Kaya para sa kuya mo yan, interesting na siya sa kuyang pag-urulayan. So, ayun, nag-transcend ako, Ma'am Sen. Kaya naugma ako kang experience na iniyo. Back to you. Okay. Actually, ako Ma'am Grace, para sa masakit man ang statistics, pag nahiling ko pa lang ang numbers talagang naghabo na ako. But anyway, sige. Anyway, yaon si Sir Marvin, para explain sa tuyangon yan, ini yung statistical tools na ini. Okay, anyway, Sir Marvin, ano ang sa imong personal experience sa topic ng inyo yan? Ayan, so Ma'am Sen and Ma'am Grace and Sir Mike. So, siyempre lamang ako kasi math major ako. Kaya medyo datang gaya tinatakutan ang statistics. Pero dawa nga ni ako math major. Ikaw man giraray time na nag-struggle ako sa pagpili ng stat na applicable. Kasi may mga general rule na dapat i-satisfy para in isang test ang gamitin mo. And then aside naman sa general rule na sinasabi, iba pa na yung mga specific na requirement. Kaya ito siguro ang time na medyo maribong sa part ko. Although dahil siya totally struggle kasi siyempre tig-training kami, mga math major, tig-training na mag-compute, pero may bangon ng numbers. Kaya
medyo kami takot sa numbers. Ang nagiging struggle mi lang is ano dapat sa test ang gamiton. Kasi sa kadakulang nga test na tinukdo sa mo, minsan minsan maribong na malugod kung ari na test ang applicable, ano. So, kaya kadalasan sa mga research na nag-ibo ko is more on quantity, may mga stat. Kasi para sa kuya, in my part, mas fácil siya. Kasi yung ano yan, from the very nature, math major ako. Kaya I love computation. Good for you, Sir Marvin. Okay, sige. How about Sir Mike? Okay, ako po Ma'am Zen, ang experience ko po dito sa topic ni halos parehas kita tila ni Ma'am Grace. Medyo Waterloo ko din po ang math and then ang statistics. Kadto pong nagkaklase ako ng master sa and even the PhD sa main campus, Pili Campus, CBSUA. Ang ginibo po kan sa kong statistician, pinatali niya ako. Tapos, aron nga kaniyang tamang pagtali, tapos ibalik mo sa kuya for statistical computation. So, pig-compute niya naman po. Ngunyan, ang mean, kaya ko siyang intindihon, kaya ko po siyang i-analyze, nakikibuhan ko siyang descriptive analysis. Pero pag abot po duman sa tabular presentation kang mga correlation, standard deviation, medyo sinasakit ako. Anong ibig sabihin kang point 0.001 ngaya, mga araw kaya. So, yan po, hanggat dai ko siya kay naiintindihan, masakit in my part na gibuhan ning analysis ang sarong bagay. Yan. Masakit gibuhan analysis ang sarong bagay kung dai mo naiintindihan ang nakapresent sa table. Ano ning mga numbers na ni? Anong ibig sabihin? Taano sinda ta not significant? Taano sinda? Kasi nakalagman duman not significant. Minsan kaya ko tong, hindi nga not significant. You need to explain pa din po further kung taano ta non-significant since araw nga kani ang naging computation kang sa sa correlation. So yan ma'am ang ang problema ko, ang experience ko yan. So although na-compute na kang statistician, naka-table na, yan masakit pa din po sa ko i-analyze ang table na di ko naintindihan kung anong ibig sabihin ka mga numbers na yan just sa table. So yan po. Okay. Pares kita, sir. Para rin kitang tulo. Iyo. Ay, nako. Nadadagong ko pa lang ang mga komentaryo pero talagang naging exciting na sa kuya ang statistics. Excited na ako kung ano itong sinasabi ni Sir Marvin na requirements sa pagpili ng statistical tools. Okay, kaya madamog po kita, Gabos. Data palampason ang magayon na oportunidad na ini. Sige, mapuuna kitang maghapot, Ma'am Grace. Okay, so napasa kuya na ipasa ang activity ni Miss Eli dahil medyo may kamatian siya ngunyan. Hello, Miss Eli. Okay. So ang inot na hapot na nakuha niya, digdi actually siya nagparatyaga, magparahanap ng mga hapot na ini. So ang inot na hapot niya on digdiyo is that, permi, halini sa mga estudyante by the way, sabi digdi, permi po nadadangog ang descriptive and inferential statistics. Ano pong pagkakaiba kayo? Sige, hapoton ta si Sir Marvin, tayo ang expert dyan. Sir Marvin? So, disclaimer lang po, may kadikit lang pong aram, pero dito po pwede sabihin na expert, sige. baka manggut sa ko ang mga statistician sa UPLB. So, araw po simpleng paliwanag. Ini pong inferential tapos descriptive statistics, duwa ining category kang statistics. Duwang category. Ngunyan po, para maintindihan tang mas maray, balikan ta muna, ano ba ang sinasabing statistics? So, pag nag-organize kang data, para maging mas meaningful siya,
So, nagko-collect ka ng data, tapos tatabular mo kung gusto mong tabular, graph kung gusto mong graph, o kung ano pa man na klaseng organizing data ang gusto mong gibuhon. So, mag-compute ka, mag-present ka, statistics ito. So, sa madaling salita, ang statistics, data management. Paano mo manage ang data? Ngunyan po, duman sa data management na ito, duman malawag itong duwang category na descriptive and inferential statistics. So, pag ang naging action mo after mong ma-manage yung data is nag-describe ka about duman sa findings na nakuha mo. Halimbawa, may mean ngayang 7.5. Ang interpretation ngayon kayan is above average. Pag pinag-uulayan ta ang performance ngaya sa language, so ma-describe ka. Ang performance ngaya kang grade 7 is above average kasi ang mean ngaya is 7.5. So itong ginibo mo na may nakuha kang result, nag-describe ka, duman ito malaog sa sarong category kang statistics na inaapod tang descriptive. May general rule po kita na sa general public ang naglalawag sa isip nila pag descriptive, yan malawag ang mean, standard deviation, average, percentage, etc. Kasi yan po si mga na-encounter ta permi na way kang pag-present kang data na may kinalaman lang sa description, sa descriptive statistics. Pag inferential naman po, kadalasan ang naiisip ta itong t-test, z-test, ano ba, pero dapat na pong tandaan na pag inferential statistics, ini itong category na nagtatao ka ng inference. Kung sa descriptive po, ma-describe ka lang, base sa data na igwa ka, pag nagtao ka ng inference, dumana ito malawag sa inferential. Kaya data po isip ko na nag-compute ka lang mean, pang descriptive lang ito. Kasi daw po mean ang tig-compute mo, once na nagtao kang inference, dumana po ito malawag sa category na inferential statistics. Data man po isip ko na nag-compute kang ano ba, inferential na ito. Kung nag-compute ka lang ano ba, tapos tig-describe mo lang si result, di ka nagtaong inference, duman lang ito malaog sa descriptive. So para po mas madaling tandaan, pag descriptive statistics, just describe ano si data na igwa ka. Once na magtao ka ng inference, duman na ito malaog sa inferential statistics. So para po mas malinaw, matao kitang example ano. So medyo pangkalye ang example ta. Pasensya na po sa mga nagdadangog. Medyo sanay kita sa mga joke na kakaiba no. Para po maaraman ta lang, arin lang ba nasa ina category na ang descriptive, nasa ina category ang inferential. So halimbawa po, halimbawa ngayon ako, nagluwas ako sa gilid kang tinampo. May nahiling akong duwang tao. Sarong babae, sarong lalaki. Naglalakaw sinda sa gilid kang tinampo, naka-holding hands. Pag pinag-ulayan ang descriptive, pwede akong magsabi na may naglalakaw na duwang tao. Naka-holding hands sinda. So, dinidescribe ko kung ano si data na yaon. So, descriptive ito. Ngunyan pag nagtaon na kong inference, duman na tumalawag sa inferential. Halimbawa, pareho lang po example ano. Nagluwas akong tinampo, nahiling ako duwang tao, naka-holding hands sinda, sarong babae, sarong lalaki. So, pwede kong sabihin, may nahiling akong duwang tao naglalakaw sa gilid tinampo, babae lalaki, naka-holding hands, siguro magbata sinda. Pasiring sinda sa simbahan or masaod sinda. So based duman sa data na igwa ka, dinescribe mo, nagtao kang inference, inferential na po ito. Yan po ang pinagkaiba kang duwa. Data po isipon na pag nagtitest ka, inferential na ito. Pag nag-frequency ka, descriptive lang. Duwa kaya nga po na bang sa duwang category ang statistics.
category niyang descriptive, dinescribe mo si data na igwa ka. Siyempre po, since na statistics, ang data na igwa kita, pero may number. So, dinescribe mo si data na nakuha mong mean, percentage, o ano pa man na klase kang data na igwa ka. Pag nag-describe ka lang, duman lang po ito malaog sa category na descriptive. Pero pag nagtao ka ng inference, duman na po ito malaog sa inferential statistics. Ngunyan po, sa mga research, kung papansin ta ikaw kitang inaapod na PAIL method. Present, analyze, interpret, and link. PAIL method sa research. Dawa po nagamit lang kitang percentage. Once na nagtatao na kitang inference, duman sa implication kang study or implication kang result, duman na po ito malaog sa category kang inferential statistics. Kaya sana po sa mga pradangog ta di po kamo maribong. Ang sinabi ngayon ni sir na pag percentage, pang descriptive lang ngayon yan. Pag t-test ngayon, duman ngayon sa inferential. Nagamit ka ngayon inferential na siya. Dahil po, kasi ini pong ginagamit ang mga tools ini. Garo lang cellphone, tools lang. So magiging descriptive siya na category or inferential, depende sa ginibok ang researcher. Kung ang researcher nag-describe lang ang data, pinaliwanag niya lang, descriptive lang itong category. Pero once na magtao na siyang inference, tungkol duman sa data na igwa siya, duman na po ito malaog sa inferential statistics. Kadaklan po sa research na igaw kita, pero may kitang may inference. Kaya naglalawag na siya sa inferential statistics. So, yeah. Okay na. May akot ako, sir. Or may comment ba? May mga comment ba from our pag-iriba? Dadangog pa nga. Ayun nga, nagdadamog ako. So ibig sabihin, sir, i-ano ko lang. So, sa descriptive, although dinescribe mo, pwede kang mag-infer. Can we infer using descriptive na statistical tools? Kung ano po ang objective, ano ang purpose kang researcher. Halimbawa, nagamit kang mean. In general, ang iisipon ta, mean ngayon yan, descriptive lang ngayon yan. Kasi magdi-describe ka talaga, obligado kang i-describe. Right. Tadyaman pwedeng nag-research ka, paskill mo lang si table sa sarong page, tapos di mo tigpaliwanag. So, papaliwanag mo siya. So, descriptive na ito. Nasa under category kang descriptive statistics. Ngunyan po, pag nagtao ka ng inference, itong inapuntang implication, katong result na nakuha mo, dumana ito malaog sa category kang inferential statistics. Kaya i-disregard ta po kung gura no kapasil na tools ang ginamit or gura no kasakit. Ang hihilingon ta, ano si ginibok ang researcher? Nag-describe lang ba o nagtaong inference? Once na may kinalaman na sa pagtaong inference, i-disregard ta na kung daw pasilon si tools na ginamit niya. Duman na yung malaog sa category kang inferential statistics. But sir, sa gabos mo na research ka rin may inference. Di ba, sir? Oo, babaw, Yes po. Kaya- man ipa-accept pag mayong inference, di ba? Iyo po. Kaya nga po nagkayugot ang general rule na it's not general rule, general impression na pag nag-frequency ngayon, nag-percentage, descriptive. Descriptive lang ngayon. Pag ba ka na ngayon nag-test, nag-person R, correlation, ano na ngayon? Inferential. Kasi iyan nakasanayan ta na way kang pag-presenting data. Pero unknowingly, we are going beyond description. Data na papansin na percentage lang si ginamit ta. Ngaya, 25% kang estudyante ngayon sa Pasakaw District ay above average ang performance niya sa math. Tapos nagtao kang inferential na po iyan. Kasi ang pinag-uulayan na pong descriptive and inferential statistics, duwang category kang statistics. Nagkataon lang po na ining mga test, mga tools na ginagamit, halimbawa nga t-test,
z-test, ANOVA, kadalasan ginagamit sinda pag taong inference. Kaya sinda itong mga tools na tiglaag talaga sa inferential statistics. So ini man pong frequency percentage, kumbaga sinda tong naging taken for granted na tools, pero day taaram na ginagamit man siya sa category kang inferential statistics. Okay na po. Yan po. Sir, do you have any comments, Sir Mike? Ma'am, nagdadamog lang ako kasi medyo na-amaze kasi kung magparadang kasi although na ano po naman po ini na naagihan ko na ini karon nare-refresh ako. Inis kadto si sinasabi ni Ma'am Weng, ito pong professor ni po sa sa CBSUA. So the late Ma'am Rowena Bayrante. So yan, medyo naaano ko, natatandaan ko. Okay. Na ano kita, nare-refresh. Sir, may apot lang ako. Para sa general public and para sa mga aki na mas better na ma-digest ninda yung mga ginagamit ha. Papaano mo po yung nababanggit na pirmi yung inferential. So papaano mo po siya mapapapasil na parang maintindihan siya kan mga aki. Yung word na pag nag-inference ka na, the inferential. Sir Sige Marvin, po, arog na lang kani. sige po. Halimbawa, ini pong example ta panglansangan pasensya na po sa example ta. Dapat man makakarinig. Halimbawa po naglakaw-lakaw ka sa gilid tinampo. May nadangog kang information or barita. Di tig-absorb mo. Okay. Ngunyan, kung dinescribe mo lang siya base duman sa actual na nangyari, sakto, makang dinagdag, makang binawas, descriptive ito. Descriptive. Ngunyan, pag nagdagdag ka ng inference mo, aside duman sa na-observe mo na actual na information na nadangog mo na chismis, gilid tinampo, magiging na po yan inferential. Kasi ang category ining descriptive and inferential, kumbaga ang naging boundary lang ninda is si pagkakaigwa ng inference. Ilan ang naiba sa inda. Pag nagtao ka ng inference, inferential na yan. Pag nag-describe ka lang kang na-observe mong data, descriptive lang yan. Yan po yan, para mas simple. Garo meaning, pagtauning meaning. Garo argin, sir. Pagtauning meaning sa nila. Okay. So, garo na-relate ko siya sa na-relate ko siya sir, Ma'am Sen and Sir Mike sa sa qualitative, di ba? Kasi sabi nila, exact number ang quantitative, tapos ang quali medyo broad and all that. So, parang garo nagrarani siya. I mean, ang quantitative, pag nag-i-inference pa lang, garo nagrarani din siya duman sa discipline kang quality. Garo na-explain siya further. Tama bang pagkakaintindi ko, Sir Mike? Sir Marvin? Actually, ma'am, ipo yan ang point of intersection kang quali and quanti, dumana sa pagtataot ng inference. Ang pinagkaiba lang, ang derivation ng data. Sa quanti, bago ka makataong inference, maagi ka muna sa sangkanda makmak na number and computation. Bago ka ma-inference. While sa quali, kadakol-dakol na words, paragraph, explanation, themes, codes, bago ka makataong inference. So, kaya po ang konsepto kang pagiging inferential statistics, duman na siya malaw sa pagtaon mong inference. Kaya nahihiling ta na dai totally separate ang quanti in qualitative research kasi pareho sila nagtatao kang inference. Tama man. May lang ako answer. So, in that case, sir, kung pares man lang, so what's the use of having these two categories if pwede man pala mag-infer using the descriptive parang statistical tools or inferential? Yes, that's also a very good question, ma'am. Kasi pagdating sa inference, pareho mas nagtataong inference. Ang ang structure ninda. In terms of structure, kasi
Kumbaga sa blueprint kang quantity, pero may number. Pero may involve ang number. Sa blueprint man kang quali, pero may words. Although kumbaga sabi niya kaya sa math, may common denominator sinda, may similarity sinda, pareho man sindang mataong inference, magkaiba ang structure ninda. Duman lang sila nagkapareho sa pagtao ning inference. Ano si naging meaning katong data na nakuha. And aside duman, siyempre si mga design magkaiba. Tapos si data analysis magkaiba. Kaya may similarities sinda, pero mas dakul ang differences ninda. So ako man may comment man. Pero garo more on question iniyo. So ibig pong sabihin, sir, safe na sabihin na mayo man talagang descriptive research, kundi inferential research yan gabos. Igwa pong descriptive research. Itong klase kang research na halimbawa may sarong physical phenomenon, tapos dinescribe mo lang siya. Di ka nagdagdag ng inference. Descriptive research po siya. Okay. Ini pong sa halimbawa mga project sa estudyante, itong research on something like this. Siyempre, mahanap man ng estudyantita ni mga information, and then they collect the data, and then they describe. Once na daay pa sinda nagtao ng inference, that is still in the category of descriptive. Nasa descriptive pa po yun. Meaningful Ina-accept- ba, sir? Sorry. Sige. Ina-accept ba? Ina-accept ba yung like for example, descriptive lang. So i-describe ko lang ang data. So may mga acceptable ba 'yan sa mga teachers? Lalong-lalo na kung ang orientation is talagang dapat magtao ka ng inferential. Pero what if dahil nagtao ng inference, more on description lang, i-accept kaya 'yan kang pagsasubmitan? I cannot answer in general kasi siyempre po ang standard kang mga teacher iba-iba man. Kung pag-uulay ta po ang statistics, depende sa klase kang data na igwa, and depende sa tools na ginamit, and depende sa arog kang si previous episodes, depende man giraray sa statement of the problem. Magayunon, Ma'am Sen. Back to you. Okay, may mga hapot pa kita dyan, Ma'am Grace. Okay. Oo, talaga. Kami ni Sir Mike, pero nakahiling na lang kami. Ayun. Na-amaze kami. So, maray man talagang ano kita sa number, nawawala yung fear. Anyway, number 2 question, ito na. Yun ang pinaka-inaabangan ninda sa hiling ko, Ma'am Sen. Yung paano po ba ini-apply ang sarong statistical tool sa research? Naku, kadakulo ng statistical tools. Paano daw po ba ini-apply ang sarong statistical tool sa research? The how? Paano siya ang pipiliin mo? Grabe, Ma'am Sen. Yes, Sir Marvin. Siguro tawan ta si Sir Marvin yung board, white. Puro hello. Okay, Sir Marvin. Sige po. So, sisimplihan ta lang para siyempre ang audience ta is mga student, and then si mga research enthusiast na teacher, and dawa ng teaching sa DepEd po, encourage man po na mag-research si mga interested. So ang hapot, paano ina-apply ang sarong statistical tool sa research? Ang pinaka-simbag po dyan, hilingon mo giraray ang statement of the problem. Hilingon mo ang nature kang statement of the problem. Ano po ba ang sinasabi tang nature? Hilingon mo, ano ang klaseng data na ma-generate? Halimbawa, ang data na ma-generate niya, ang pinag-uulayan tangaya level of performance. So, kung ang statement of the problem, ang nabanggit niya level of performance, siyempre, ang maluwas duman number. Number na may scale. Kung high, very low, or low. So, pag mga arog ka yan, ang kadalasan na ginagamit yan, weighted mean. Iguaman, ang iba nagamit ng average. Ang term pong average and weighted mean, sa pananaw kang statistics, pareho lang sinda.
Pero magkaiba ang spelling ninda, syempre. Kasi ang weighted mean, W, ang average, letter A. But statistically speaking, pareho sinda. So, iyon pong inot na hilingon ta ang statement of the problem. Ang nature kang data na ma-generate. Para mahiling ta, paano ta i-apply si statistical tool duman sa sinasabi tang research. So, araw kang sinabi ni Sir Mike sa previous episode, ang SOP, nasa yun na ang lahat. At sana all. Okay. Very clear, ano? So, sabi ni Sir Marvin, ang pagpili as in pag-apply kang statistical tool nakadepende sa research questions mag-iraray. And as Pero- in sa klase kang data na makukuha sa research. Tama? Yes. Pero Ma'am Sen, may hapot po ako. May hapot pa, sige. Oo. So, digdiyo, kasi saro sa inaabangan tabi ninda, Ma'am Sen, Sir Mike, Sir Marvin, ini yung pagpili kung when to use mean, when to use median, when to use mode, and itong standard deviation. Until na talaga, medyo ang standard deviation, garo, pigpipirit ko siyang ilaog digdi, garo nagluluwas digdi. Kaya medyo, so sa apat na ini, sir, well, abistado ta siya bilang descriptive statistics, pero sa anong mga punto da po yan ang ginagamit? Kasi ini kadalasan ang mga hapot ninda tabi, sir. When to use the mean, median, mode, and pati na nga nitong ANOVA, t-test, yan. No rin siya gagamiton. Garo arrogancy pagkaano kang hapot. Baka pwedeng ma-expound po, sir. Sige po. So, kung ang hapot no rin pwedeng gamiton ang mean, ang median, ang mode, etc. Inot po, depende sa, siyempre, sabi sa bago, si statement of the problem ang ginari ang babalikan na ma-determine kung anong tools ang gagamiton. Ngunyan po, siguro mataw akong pointers para sa mga estudyante na ma-indulge sa research. Ang mode kaya, saro siyang measures of central tendency na ang tigtatao niya si frequently occurred data. Ang mode, itong pinakadakul na data, frequently. So, kung magamit kang mode, ang intention mo, aramon, ano ang pinakadakul na data? Ano ang pinakadakul? Kasi mahiling mo naman, ano ang naulit-ulit na data? So, mode ang applicable naman. Ngunyan kung pag-uulayan taman ang mean, gusto mong aramon si average, si tahaw katong data, kasi daibot sabihin na itong datang ito na ulit-ulit, siya na ang average. And they man both sabihin na siya sinaulit-ulit, siya na ang sarong data na representative katong buong grupo kang data. Kaya duman malawag ang mean or average. So, by the way po, ang mean and weighted mean, although parehong mean ang urihan ninda, gusto nindang dikit na pinagkaiba. Pag weighted mean kaya, agawan ang inapod na weight. No, may weight ng inapod. Pag mean, may lang. Kung mo lang si score, i-plus mo, i-divide, malawas na ang mean or average. Pag weighted mean, igong minumultiply. Halimbawa, sa teacher, gusto mong i-rate si teaching performance niya. Mas may mga hinihiling kang criteria. Paano magtukdo, permi bang late sa klase, dakulon bang pinapag mong activity. So, halimbawa, ngayon, pag si timeliness niya, pag perming amay, ano nga yan, yung 30% nga yan kung sa iyang performance. Kung dakulon man pa activity, 40% nga yan. Kung maorgay magtukdo, 30% nga yan. So itong mga percent na to, itong inaapod na weight. Gagamitin mo to pag ma-compute kang weighted mean. So pag mean lang or average, dahil na ito kaipuhan. Kunya po, balik kita duman sa hapot. Kung sa research man, ini yung weighted mean, applicable ini pag itong pinag-ulayan ta na ang mga level, performance niya sa math, performance sa language, performance sa science, etc. Applicable din ang mean or weighted mean. Depende sa data na igwa ka. Ang standard deviation man po,
Kasi nabanggit naman standard deviation, ginagamit siya pag gusto mong aramon kung ang sarong data homogeneous or heterogeneous. Pag sinabing homogeneous, sa pananaw kang statistics, pareho lang sinda. Pareho lang. Pag pinag-uulayan ta ang talino, pareho ang sa indang IQ or pareho ang performance level. Pag homogeneous. Pag heterogeneous man, magkakaiba. So, duman kadalasan ginagamit ang standard deviation. Pag matest kang homogeneous or heterogeneous ba ang data. Kaya sa research, pag nag-describe ng level of performance ngayon sa science or sa language, pirming binabali ang standard deviation. Sa ano? Kasi gustong aramon kung si representative mo or sample is homogeneous or heterogeneous. Araw po kayo ang kinalaman kang standard deviation. Ngunyan man po, tapos kita sa mean, sa median, sa mode. Ang median po, sa raw man na statistical tools na measures of central tendency, ang median, ang itatao niya sa imong information, anong value ang nasa tahaw kang sarong grupo kang data? Ano ang nasa tahaw? Ngunyan po, ano ang gamit kayan? Kung pamilyar po ka mo sa ining survey, mga survey na ginigibo kang Philippines Statistics Authority or PSA na dating NSO, ang trend na ginagamit nila kadalasan is median score. Ano ang nasa tahaw? Halimbawa, nag-census sa hindi nga sa Balogo. Naglista, harong-harong, nagharong-harong po sa representative, nilista. Perang taon na ngayon, si nanay, si tatay po, pira. So, pag nag-collect ka sandang edad, pwedeng magamit duman ang median. Sabihin ninda, sa Barangay Balogo, ang median age ng mga residents is, let's say, 28 years old. So, ibig sabihin, ining edad na ini nasa tahaw. Nasa tahaw siya, 28 years old. Bukod sabihin, igwang resident na mas hubin sa iya, igwang man resident na mas gurang sa iya. So, yan po ang gamit kang median. So, pag mode man, bibilangon duman si edad. Kadalasan nga or mas dakul sa population kang Balogo, ang edad nga araw kani. Bukod sabihin nga, dakul pang hubin. So, pag mode ang ginamit. So, pag mean, si average. Ang average age nga kang resident sa Balogo is, let's say, 35 years old. Bukod sabihin nga, ang population kang Balogo, pwede pang magbali sa workforce sa mga hubin pa. On the average. Pero debut sabihin, mayong gurang. Kasi nga, average iyon, Huwag magari, gurang, huwag magari ng hubin. Duman sa average. So, yun po yan ang gamit katong tulong ito, kang mean, median, mode, and standard deviation. Ngunyan po, pag ang mga research may man kinalaman sa performance or di man relevant na aramon kung homogeneous or heterogeneous ang data, di naman ginagamit ang standard deviation. Pag di naman po siya relevant. Kasi halimbawa, aaramon mo si performance level, si teaching performance kang mga teacher mo sa eskwelahan. So, kung ang intention mo aramon si teaching performance, pwede naman din ang mean and weighted mean. Not necessarily na aramon mo pa kung homogeneous or heterogeneous. Kasi, ang malos din na result, gabos siya ng mga very satisfactory VS. So, pag gabos na VS, what's the use na aramon mo pa kung homogeneous or heterogeneous? Homogeneous yan. Gabos siya matitibay. Oh, Sir Mike. May habot po si Sir Mike. Sir Mike? Okay. Ako po kaya, I remember my student asking me na, Sir, sabi niya sa kuya, kasi may iba-iba po ngayon pag ang design sa research, iba kitang descriptive, correlational design, may comparative,
paghanap ng influence kang duwang variables, etc. So, ang question niya naman is, kung example, may descriptive design akong na-identify na this design is really appropriate based on the stipulated SOP or research objectives, ano nga ang gagamiton na na statistical tools? Pig-mention ko man, pwedeng depende. Pwedeng may frequency count or percentage kasi that's part of descriptive design. Pwedeng mag-mean and median, mag-standard deviation. Pag-abot naman sa correlational design. So, iyan sir, ang gusto nindang maaraman kang mga estudyante na halimbawa, tama na ngayon sina-identify nindang research design, may correlational sinda since may igwa duman sa SOP na asking the significant relationship of the two variables. So which among of the which among of the statistical tools kasi sa correlation baga sir may tulo. May person product moment correlation, may Sperman-Rho, may chi-square test. So iyan ang tigaano kang mga students. Arin duman sa tulo ang gagamiton may sir pagka may correlational. Sa comparative naman, igwa po bagang sample t-test, may independent sample, may paired sample, may ANOVA. Pag ano ka naman po ng influence, halimbawa may question about sa ano nga ang influence kani yung variable na ni sa sunod na variable, igwa baga kitang inaapod na simple linear regression, and then the multiple linear regression. So, they are simply asking na paano kami makaka-identify ng tamang statistical tools kung halimbawa naka-identify na kami ng tama base sa sinasabi kang SOP, tamang design. So, yun na po nga nito, Sir Marv, sabi ko, correlational design. Tuloy yan. Doon rin sila mga person-product moment correlation, mas Sperman-Rho, mga chi-square test. So, yan. Ayan. So, tama po ito, Sir Mike. Kakaribong talaga yan minsan. Pero ang pinakasimbag dyan, babalikan mo man giraray si statement of the problem. Laro kang sinabi ko, ihilingon mo ang nature kang data na ma-degenerate niya. So, sa statistics po, may apat na category. Ang inapo naman, levels of measurement. Apat po yan. May nominal. Pag sinabing nominal, si data na nakuha mo, category lang. Male, female, ano pa? Male, female, LGBTQ, kasi tulo ng category mo yan sa gender, Pag sex, doa lang. May, boy or girl or male and female lang. So, pag nominal, may katumbas yan na statistical tools na pwede mong gamiton sana. Na po. Pag nagbilang ka lang, nag-frequency count, so duman siya ma-fall sa nominal. Binilang mo lang pirang babae, pirang lalaki. Tapos kung ang intention kang SOP mag-compute ng correlation na ang given na data is count bilang, ang appropriate duman na tools is chi-square. Pag matest kang correlation. Pag bilang, Non-numerical, sir. yes po. Pwede man siya sa numerical kasi bilang bibilangon mo. Oo. 10 babae, 10 LGBTQ, 15 lalaki. O sa ilaw mo kung may correlation siya duman sa sarong variable na non-numerical, so pwede siyang gamitan ng chi-square sa correlation. Kunyan po si panduang levels of measurement, si ordinal. Oo. Ordinal. Pag sinabi data, may ranking na. First, May rank. may order na, may pagkakasunod-sunod. So pag nasa ordinal pa, ang gagamitin pa diyan pag mga correlation, chi-square man giraray. Dahil pa pwede itong mga test na nasa category kang parametric. Doon po kaya category kang Sir, pag nagtitest ng relationship, when the data is ranked or ordinal, mas Sperman-Rho na. Depende pa sir sa ka-correlate niyang sarong variable. Kada ko depende, Yung mga sinasabi ko sa bago.
Kaya sa research, huwag kitang general rule tapos may mga requirement pang inaapod. Halimbawa Oo. na naka-order na, naka-rank si sarong Mm. data, ihilingon mo pa si panduang data. Ano si Mm. panduang data? Interval, ratio, or ordinal man. Pag pareho sintang ordinal, non-parametric test. So sa non-parametric test, duman malaw si chi-square, kung association yan, or si Spearman rho. Kasi si Mm. Spearman rho, pwede siyang gamiton sa pag-testing association sa naka-rank na data. So, Mm. yun po yan. Like si Sa mga pag mga profile ano sir. Kaya po, pag Mm. binilang mo sa profile kaya, depende sa data na igwa ka man giraray. Halimbawa, Mm. binilang mo lang, pera ngaya si may income na 25,000 hanggang 30,000. Pera ngaya si Okay. may income na 30,000 hanggang 35,000. Bilang lang ito. Okay. So, pag tig-category mo, nasa nominal siya. Pag tig-rank mo, nasa ordinal. Pag nagkaiwa ka na pong specific na scale, itong mga questionnaire bagang may scale na 1 pag strongly agree, 2 pag agree, 3 pag neutral, 4 pag disagree, 5 pag strongly disagree. So dumanan po ito malawag sa interval. Interval na data na ang makukuha mo. So pag interval na data na ang makukuha mo, kung matest kang association, pwede mo na magamit duman ang person R, Okay. person product moment correlation. Pag pareho ang interval kang duwang, pareho interval si duwang data. Ano? Mm. Pag pareho interval. Yan po si pantulo. Si pang-apat man, si ratio. Ratio, pag ang data na nakuha mo, nakakategorize, may order, pero ugwaning possible na zero. Ano ang mga ratio na data? Halimbawa, score sa quiz. Pwede ka makakuha ng zero. Ano ang score sa quiz? So, si income. Kasi pwede kang magkaigwang zero income. Naubos porta mo. Bayad kang home credit, bayad kang bayad kang kuryente, bayad kang tubig. So, pwede siyang maging zero. Score sa test, etc. So, pag nagkaigwa ng zero na score, ratio na ang apod sa iya. Pag ratio, pwede mo na magamit si parametric test. Pag matest kang correlation, pwede na ang t-test. Tapos pwede man ang person-product moment correlation. Tapos depende pa yun sa bilang. Pag lagpas ng 30, bago ng t-test. Magamit ka ng z-test. Easy test pala. May z-test pa yan. From A Garo to na Z. break sir si pag-intindi ko kay yung relationship. Pearson pala. Okay. Thank you, Sir Marvin. Okay na po. May hapot pa si Ma'am Grace. Oo, bigla lang naglag sa isip ko na itong garo sabi ang Pearson correlation pala pwede siyang gamitin sa association. Akala ko sa test of association na ginagamit lang chi-square. Medyo bagong kaaraman na naman to sa kuya. So nagagamit din pati ang test of ang Pearson sa association, 'di ba? Kasi iyan tabi Sir Marvin ang impression ko kapag relationship automatic Pearson correlation. Pag difference, t-test. Pag association, chi-square. So diyan lang nag-iikot-ikot ang isip ko. So di pa lang pwede. May mga certain rules pala na nagbabaralyuhan sinda. Okay. O yan. Yung man lang yan ang masasabi ko. Proceed na po kita sa sunod na kahapotan, Ma'am Grace. It's already 4 o'clock, Ma'am Sen. Kaya mo pa ba? Sige lang. Iga ko yun. Pero pang hapot ta. Actually, duwa pa ni, pero pwede kitang maglukso ning hapot. Kasi si ibang kayang mga hapot na garo na dangog kung relevant naman doon relevant na, I mean, nasimbag na si mga ibang hapot. So, digdi po, ang saro sa mga kahaputan digdi is, may kinaaraman po ba ang statistical tool sa population and sampling? I mean,
may epekto po ba ang sample size sa pagpili ng particular na statistical tool? Garo na simbag na rin, pero Sir Marvin. Sige po. So magayon po nga po, may kinalaman po talaga ang sample size sa pagpili ng statistical tools. Kasi in general, pag ang population size sa DIT, kadalasan t-test ang ginagamit. Pero depende pa yun sa data. Habang kang sinabi ko sa bago, depende po sa data na makukuha mo. Kung ordinal, kung nominal, ordinal, interval, or ratio. Pero kung duman lang kita maurulay sa population, basta nag-30 pababa, kung parametric test yan, mga t-test, t-test, kung test of difference or test of correlation, mga person R. So, duman po. Kaya may kinalaman po sa pag-determine kang statistical tools ang sample size. In the same way, ang sample size ang statistical tools man may kinaaraman man siya duman sa sample size. Kasi pag dakula ang sample size, igwa lang yung specific na test or statistical tools na applicable sa iya. So pag sadit lang siya, igwa man yung test na applicable. Pag pinag-ulayan ta ang statistics. Na po. Ngunyan po, may mga test na ano po ganun, may mga test na malaya siya. Mayong kinalaman sa sample size. Araw po kang chi-square, dakulaon ang sample size, pwede mong gamitin ng chi-square. Ang hihilingon mo lang si klase kang data. Kung nominal siya or ordinal. Na po. Kasi ang chi-square may katumbas siyang z-test. O yan po yung mga bagay na sabi nga ni Kian, dumaan na yan, itautan na sa mga expert kung paano nila i-convert. No. Pero basta ang kay punta lang pong maintindihan, ang bilang kang population, may kinaaraman siya sa pag-determine kang statistical tools na gagamitin. Sir Marvin, sa maliwanag, pagpaliwanag. Okay, manunugod dyan sa statistical. So, may Naog kapuntan ba ako, Ma'am? Gracie? Yes, last question. Pero bago kayan, thank you so much, Sir Marvin. Naugma akong maray na nadadangog ko ini kasi dakol akong nanunodan. So in short, talaga, kaipuhan mo lang intindihon ang basic. Pasil man lang. Actually, pasil man lang siya. Iintindihon mo lang saro-saro. Slowly, kung di mo siya kayang intindihon sa raruan, intindihon mo siya saro-saro. Madali man siyang maintindihan. Pero now we are down to the last question. Ano po ang big no? Ayan, big no naman. Ano da ang big no sa pagpili ng statistical tool? Ano po ang best advice mo sa paggamit ng statistics? Yan. Siguro po ang big no sa pagpili ng statistical test or tools is mo lang hilingon di mo lang hilingon si bilang. No, ay 30 nga yan. Ay t-test. Ay 31. Ay z-test. Kasi hihilingon mo pa, anong klaseng data? In terms of advice naman, permilang po kayong balikan ang statement of the problem. Kasi sabi, ang araw kang sinabi ni Sir Mike sa previous episode, SOP. Si SOP, mapapasana all ka. Kasi yaon sa iya ang gabos. Siya ang masabi sa imo kung anong test, siya ang masabi sa imo anong klaseng data ang makukuha, and siya ang ma-advise sa imo anong design ang appropriate. So, yan po ang best advice dyan. And sarap pa siguro sa mga estudyante na ma-indulge sa research, ma-engage sa research, dahil man kaipuhan na ano ba, multiple analysis of variance, multiple regression, dapat po itong mga simpleng tools pwede naman gamiton sa research. Basta ang importante, kung ano si objective mo sa research, ano si SOP,
masimbagan. Kasi dawa po nga ni kami, sa ko na nag-adal-adal lamang sa research, research man, kadalasan man lang sa statistical tools na ginamit ko, weighted mean. Tapos nag-rank ng kadikit, o may dikit na person R, okay na. Na ako man, napapublish man. In short, Okay. consult your statistician. Yes. Okay. So, salamat po Sir Marvin sa mga bagong kaaraman na nako ami ko niyan. Kasi nako akong sa tong mga paradangog. So importante mo na maray ang kaaraman manunungod sa statistical tools sa research. So importante na ang tools tama para ang results man tama. Ikaw Ma'am Grace, ano ang na-realizations mo niya na aldaw? Na-realize ko na madali man lang siya, basta intindihon lang. Dahil mo kaipuhan magmadali. Saka sabi nga ni Sir Marvin, ang kaipuhan talang is maintindihan kung ano yung tools na yun. Kasi dahil mo man siya pwedeng gamiton gabos. Garo baga itong dawa day ka man tatao, yun ay gagamitan mo for the sake na masabi mong nagagamit ka ng statistical tools. Pero para sa kuya, simple lang. Intindihon mo lang siya, tapos day mo kaipuhan gamiton yung mga haralang kawon ng maray na mga na klase ng solution. Kung ang problema mo malang, simplihon mo lang ang hinahanap. Siguro bayaan ta na to duman. Sabi nga ni Sir Marvin, bayaan ta na to sa mga expert. Pero all in all, sobrang na-appreciate ko ining topic na ini kasi may nanukdanan naman ako. Magayon na bagay ini para sa indo dear students. And sana, di ka mo mag-give up. Intindihon lang nindo, pero ito nindong intindihon kasi madali man lang siya. Yun lang. Back to you, Ma'am Sen. Okay, so sa kagabusan po sa kagabusan mga pag-iriba ato kita nin pinaka-tip sa kung ano ang dapat nagibuhon kang sa tuyong mga paradangog so igo ako digdihong mga nailista kung igo po kamong ikadagdag dagdagan tanan na. So number 1 po, 5 po ang nailista ko digdi. Number 1, sabi ni Sir Marvin na ang statistics is about data management. And ang statistical data management po iko ding duwang klase. Ang saro po iyo ang descriptive, ang saro man iyo ang inferential statistics. So importante po daan ang naorganisado ang satuyang data para mas malinaw asin mas makahulugan ang resulta ng satong research. Pangduha, ang pagpili asin pag-apply kang statistical tools po nakadepende sa research questions asin sa klase kang data na makukuha ta sa research. Okay? And number 3, there are 4 levels of measurement in statistics and ini tinutok do ini sa to, no? So number 1, you have nominal, ordinal, interval, and ratio. And number 4, ang sample size may have different applicable statistical tools. Pero sabi ni Sir Marvin, ang chi-square kakaiba dahil you just have to look at the type of data. Okay, so yun. And ang bilang po dakang populasyon may kinaaraman sa statistical tools. And lastly, yan, sa pagpili ng statistical tools, dai mo lang hilingon ang bilang, kundi kung anong klaseng data igwa. And pinaka-importante po, permitang hihilingon, babalikan ta po itong sa tong research question. Yan. May idadagdag pa po bakit ang ipadigdig? Okay. So sana po dakol ka mong nanunan sa pagpili ng tamang statistical tools para sa research nindo, kadagos sana sa pag-adal asin pagbasa para dagos ang pakano. So sangon yan, iyo lang po muna yan ang sa tuyang mga pag-urulayan. So perminidong tatandaan na sa buhay may pwedeng mag-guide sa tuya kaya prepare now and thank us later. Thank you. Thank you very much. Thank you, Sir Marvin.